magandang araw sa lahat at welcome sa panibagong episode ng Foodcast Diaries. Kung saan natin pinag-uusapan ang mga isyong hindi lamang trending, kundi tunay na pinagdadaanan natin mga Pilipino. Ako nga pala si Abigail. At ako naman si Carl. At sa episode na ito ay pag-uusapan natin ng isang bagay na hindi natin kayang iwasan. Ito ang social media. At ngayon, meron tayong mga guests na darating dito sa ating cast. At ang palabas na ito ay tatawagin natin likes versus live, ang tunay na presyo ng social media. Para sa mas bongga at pinasikat na episode, ating anyayahan ng mga bisita natin at sila ay ang The Ponpon Brothers! Ayan. Ba, chika dito agad sila. Ano? Bago naman tayo. Bago ang lahat, siguro gusto ng mga audience natin makilala kayo. Oh, magpakilala muna kayo. Hi guys! Magandang umaga. Ako si Buboy. Ako nga pala si Budoy. Ako naman si Bugoy. Ayan, ang ating Ponpon family. Yes. Bago tayo magdumako sa ating topic, kumustahin mo naman natin ang buhay niyo bilang content creator. Ano ba feeling maging content creator? Kung akong tatanungin, okay naman. Masarap sa feeling, nakakapagpasaya ng ibang tao. Ganon. Masaya. Kasi kahit pa paano nalilibang kami. Naubos ang oras namin. Okay naman. Masaya naman kasi marami akong pera. Pera talaga. Pera talaga. Kaya wala. Talaga. Kasi yung digital content creator. Pero, yung topic natin, napakasakto kasi konektado siya sa inyo. Ito, parang naranasan nyo ba yung parang kakapost nyo lang ng video nyo, yung content nyo, tapos re-refresh refresh sa Facebook and Instagram nyo. Check nyo kung ilan na yung likes. Parang check nyo kung heart ba to para sa kanila, kung like, check nyo yung emojis nila. Emoji. Oo nga. Naranasan niyo ba yun? Yung parang pagka-post niyo nga, is parang nag-expect kayo na... Na maraming maglalike, Oo, ganon. madaming maglalike. Danas ko yan kasi alam mo yun. Feel ko maraming maglalike, mag-heart sa post ko, sa IG or Instagram. Pero alam mo yun, dumadating na walang nag-heart, ganyan. Parang naisip ko, delete na lang, ganun. Talagang kapag may bagong post talaga, excited talaga eh. Oo, alam mo, marami mag-like. Excite. So parang feel mo, 100 plus agad. Oo. Pero minsan, Dadami. may mga times talaga na parang walang nag-heart or walang nag-like. Oo. Ano yung parang mga normal na nararamdaman dito? Parang feel ko parang ini-ignore ako ng Facebook friend ko, ganun lang. Tapos feel ko parang gusto ko minsan i-delete na lang, ganito. Nahiya ako, parang wala naglo-like. Ayun nga eh. Para bang invisible. Invisible. Speaking of invisible, ayon niya sa pag-aaral sa University of Pennsylvania, ang sobra daw na paggamit ng social media, minsan nagiging dahilan siya ng anxiety, depression, or kung minsan talaga, loneliness. Parang yun yung nagiging epekto sa isang tao. Tapos minsan marirealize na lang natin na yung isang platform na dapat magbubuklod sa atin, siya pa yung nagiging dahilan kung bakit tayo nakakaramdam ng insecurity. Yeah, that's true. Kasi madalas nga pag nagpo-post ka, tapos yung mga taong ina-expect mo na magla-like dun sa post mo, sila yung tao na talagang hindi pa nagla-like. Hindi naman sa nadidisappoint ako, pero parang nag-expect ako kasi close friend. Kasi close friend. Parang alam mo, lagi mo siya nakakasama, tapos pag nagpo-post ka, hindi siya mag-heart react or gano'n. Talagang dadaanan lang talaga. Parang wala silang pakialam kung nasa social media na. Pero in true life, talagang Close. Yung talaga nagyayapusan pa sa... Lagi magkasama pagagala din. Oo, magkabuntot lagi. Ayan, kasama naman natin ngayon si Elijah. Magic, di ba? Andito agad siya sa gilid. Pag ka nga galing. Ayan. Si Elijah ay isang psychology major at isang health advocate. So, nandito siya para tulungan tayo kung paano natin balansehin ang paggamit ng social media at saka yung pressure na nagbibigay ng social media sa atin. Ayan, so Elijah, can you tell us kung bakit nga ba mahirap bitawan ang social media para sa ating mga Pilipino, especially ngayong sa mga kabataan? Ano yan? Actually, gaya sa document, tuwing may nag-like or nagko-comment, nagkakaroon ng utak natin ng document or reward system
natin. Ah! Ganun pala yun. Ganun pala. Para siyang mini addiction. So, anong paraan para mabawasan to? Simple, pero epektibo. Set time limits and unfollow toxic accounts kagaya ni... Talagang parang tunay talaga yan. Kasi minsan kailangan mo talaga mag-unfollow ng isang tao. Kasi kapag toxic na talaga yung isang tao, yung mga pinoproduce niya online, parang maraming maapektuhan doon. Parang yung ibang mapapagaya din. Ayun, yung influensya. paglilimita din sa paggamit ng gadget, talagang masama din. Oo. So Kailangan. ngayon, Kapunpun Brothers. May challenge ako sa inyo. Ano yan? Ano yan? Or- Social media detox. Ah. Ang gagawin nyo dito, iiwasan ng pag-scroll, ang pag-ML, or anything na ginagawa nyo online or involved sa mga phones nyo or gadgets. Di ba kayo? Parang kaya na. Hindi. Kakayanin. Kakayanin natin yan. Kasi Kakayanin. para sa ating sarili, para mapag-grow natin ang ating Di ba parang mahirap yan? Mahirap Content kasi creator? content creator, parang kailangan araw-araw gamit ng gadget. Oo. Parang yun ang namin, Buhay. Trabaho na. trabaho. Cycle na ng buhay. Kasama na Mahirap system. pero kailangan. Para sa sarili mo rin naman. Kasi tamo, sabi nga raw dito, sinerch ko pa to para sa inyo. Sabi nga ni Simon Sinek, social media is not about the technology, it's about psychology. Ang social media ay parang salamin, depende kung paano mo to titignan. Maaari kang tulungan itong makilala ang sarili mo o maaari ka rin itong unti-unting kainin. Siguro sa pagkalulong sa cellphone, parang gano'n. Kaya kailangan Pwede talaga siya, pwede siya. limitation talaga. Parang na-addict. Parang kailangan talagang limitahan ng paggamit ng gadget, alam mo yun. Para siyang drugs nakaka-addict pag hindi tinitira. Ay, sorry. Mini addiction daw siya. Mini addiction. Mini. Parang yung tigil. May mga gusto ba kayong sabihin? Siguro shout out namin yung mga followers namin na nanonood sa amin, kanto ganyan. Shoutout sa inyo. Sino ba sila yan? Sila. Aba, mahirap ilista. Mahirap, ikaw. madami. Million followers Mga, na mga ka-close. Yung mga ka-close. Shoutout sa inyo kasi... Shoutout sa aming pamilya na nanonood dyan ng aming podcast ngayon. Ayan. Yan. At shoutout nga din pala kay Philip Rodriguez. Sa ating... Isa namin kapatid yun na nawawala dito. Ay, grabe. Nag-addict. Lost brother. Nananawagan po kami kung nasaan si Philip Rodriguez ngayon. Ayan. Okay, saan na po na picture? Balik ka na sa amin, Philip. Ano ga? Miss na kita. Aba! Late ka na nga, di ka pa pumunta. Kaya nga eh. Hello Foodcast, this is me Philip, isa sa Kapunpun Brothers. Di lang ako nakasama sa kanila kasi medyo busy na ako sa aking trainings. Pero nalaman ko pala na pinag-uusapan nyo ay social media issue. Ang social media issue ay nagkakos ng self-doubt sa atin na parang ito-doubt natin ang sarili natin or mawawalan tayo ng confidence dahil sa mga sinasabi ng iba or sa mga nakikita natin kagaya ng mga FB Reels na dapat hindi tayo nagpapa-apekto dahil mas kilala natin ang ating sarili sa kanila. Ang social media issue ay marami, hindi lang ang pag-aapekto sa iyo o hindi lang ang hindi lang pag-apekto sa iniisip mo sa sarili mo, hindi lang ang nagkakaroon ng self-doubt, kundi madami pa, pambabash, pangbubuli, di-discriminate, madami, etc. Pero gusto ko lang malaman nyo na dapat hindi tayo nagpapa-apekto sa kanila at dapat na mas pina-priority natin ang ating sarili. Dahil alam mo na, mas kilala naman natin ang ating sarili kaysa sa kanila, di ba? So, bakit po tayo magpapa-apekto kung mas kilala natin ang ating sarili? Yun lang. Paalam. Anyways, enjoy kayo dyan. Bye! At Yan yan ang mga ang ating episode, ang likes versus live, kung saan makikita ang tunay na buhay sa social media. Kung may natutunan ka, ay gamitin ang hashtag
Life versus Live Podcast. At para sa mas makabuluhang pag-uusap at sa next episode, huwag kalimutang i-follow sa Instagram, TikTok, YouTube, and Facebook ang Foodcast Diaries. Muli, ito ang Foodcast Diaries na nagsasabing mas mahalaga ang peace of mind kaysa sa likes online. Thank you and bye! Aray! Then, wag na.